Hello guys! So, happy snowy day! Sa wakas, nag-snow na din. At, ayun. So, ito yung first time na na-experience na ng father ko yung snow dito sa Finland. Kasi nga, ilang weeks din talaga hindi nag-snow. Pagdating niya dito, walang snow. So, yun. Gusto ko pong sagutin yung tanong nyo kung bakit na-reject yung father ko sa first and second na pag-apply namin. Yung first kasi, dapat yung father ko yung kasabay ng mga anak ko. Siya dapat yung maghahatid dito. Pero yun nga, na-reject siya. Kaya ang nangyari, pagka labas nung decision nung sa father ko, pinauwi ko na lang din agad yung husband ko, si Daddy Elgin, para siya na lang kumuha sa mga bata. Hindi na kami nag-reapply. Last year yon. And so for this year, ayun na nga, nag-apply kami for the second time but na-reject ulit. And thanks God for the third application, yun na, nandito na siya. But anyway, yung tanong nyo nga, bakit nga siya na-reject? Tika dito, Daddy. Saan siya, no? Tika dito. So, yung father ko, na-reject siya nung unang apply niya kasi wala kaming proof na maipasa kung ano yung reason ng pagbalik niya ng Pinas. Kasi wala naman kasing land title yung father ko, wala siyang business, and wala rin siyang work. And that time, yung sa niya, sa pension niya sa SSS, kailan ba tayo nag-apply noon? September, parang August ata kami nag-apply na sa mga bata eh. No, tapos yung SSS niya parang makukuha pa niya October. So, syempre medyo may pagka-risk taker din ako, kaya bahala na, baka kasi sapat na yung reason na ihatid ng papa ko yung mga bata dito. So, yun, na-reject siya. And sabi ko, baka hindi pa talaga time din na makapunta dito si papa, dahil nung time na yun, inaayos pa niya yung bahay. So, hindi pa niya maiwanan, kaya siguro ganun din. Pero yun talaga yung pinaka-reason. Kailangan talaga is meron kayong maipakita na proof, 'di ba? Ganun naman pagka visa or tourist visa, kailangan may proof kayo na may babalikan talaga kayo sa bansa kung nasaan kayo. And yung pangalawa, so this year yon. Parang ito kasi maganda talaga pag sinusunod yung instinct, 'di ba? So nung nag-apply kami, okay na, nakakuha na ng SSS si Papa noon. So may proof na kami na may may pension siya sa SSS, which is rin siya, malaking proof din 'yon para sa mga parents natin na may babalikan sila kahit wala silang business, kahit wala silang bahay, land title, ganun. But yun kasi, syempre, kailangan din nila bumalik ng Pilipinas para makuha din yung yung pension sa SSS, 'di ba? So yun. Yun yung ang ginawa ng papa ko is nanghingi siya ng nagpatanong pala ako nun sa SSS. Sabi ko, tanungin niya kung ano yung pwedeng maibigay sa kanya na proof na nagpe-pension na siya sa SSS, which is binigyan siya ng certificate, proof na nagpe-pension na siya. Pero bago yon, kailangan muna ng proof din ng SSS kung anong reason ng paghingi niya ng certificate. So, ko nun, ano bang inano ko nun? Yung invitation ko, yun, binigay ko kay Papa yung invitation ko nun, na ini-invite ko siya papunta dito sa Finland. So, akala ko okay na. And then, nung nagbasa kasi ako nun, nagbabasa ako nun sa Migre, may nabasa akong sponsorship, letter of sponsorship. Dinedmark ko siya. Kasi akala ko sapat na yung invitation letter na ginawa ko. Akala ko sapat na yung itinerary na ginawa ko. And yung cover letter na ginawa ko. Pero nung time na yun, sinave ko na yung proof of sponsorship na yun sa sa computer ko. Hindi ko lang siya pinalapa kasi dinedma ko siya. And that time, nung nag-send na kami nun sa nagpa-biometrics na si Papa. So, nung dumating na yung yung email, nag-email sila sa akin kasi lagi ako nag-check eh. Late ko nabasa na yung email nila galing sa sa embassy na nanghihingi pala sila ng proof of sponsorship that time. Friday ko yun na nabasa yung email nila, and then Monday, swerte kasi Monday nakapagbuka ko sa DVV ng 12 p.m. dito. Kinabukasan, may na agad, decision na agad na receive si Papa.
Ibig sabihin, bago pa lang ako nag-submit ng proof of sponsorship, may decision na sila. So, yun lang talaga yung nangyari. And then that time, sabi ko kay Papa, tayo, hindi na ako nag-appeal. Kasi ang hirap eh. So, sabi ko mag-reapply na lang tayo ulit. Eh, sayang yung mga requirements kasi bayad na yung yung insurance niya, yung life insurance niya. Bayad na. Tapos, basta naka-ready na yung mga requirements. Yung dadagdagan ko na lang yung bank statement, tsaka yung payslip, ganon. So, nag-reapply kami ulit, gumawa ulit ako ng application sa website. And then, this time, pinasama ko na sa kanya yung proof of sponsorship. And that time lang din, nung nagpa-biometric si Papa, dun lang din nila nakita yung email ko. Pero, hindi pa yun dun. So, ito na nga, hiningyan na ulit ako ng proof of funds. And naisip ko, baka hindi na talaga yung proof of funds ang hinihingi nila. Yung hindi na talaga yung galing sa akin, hindi yung baka galing na kay Papa. Kaya, that time, sinend ko na lang din yung bank statement ng Papa ko. And, buti na lang sa Union Bank, pwede akong download ng bank statement website. So, hindi na kailangan pa pumunta ni Papa sa bangko. So, dali-dali akong in-upload yung bank statement ni Papa. And dun sa bank statement ni Papa, wala naman siya talagang malaking pera. Pero doon nakikita na labas-pasok yung pera na pinapadala ko. Alam mo yung nagsisend ako kay Papa and doon din nagwi-withdraw si Papa. So doon din nakita nila yung transaction. Kasi doon naman sa letter na sinabi ko, sponsor ko si Papa. Katulad nung pag-support ko sa kanya sa Pinas. Kasi ako lang din naman nagsusupport kay Papa sa Pinas. So parang ganun din naman eh. Wala namang pinagkaiba kung kahit nandito siya sa Finland. Kung tutusin, mas makakatipid pa nga ako na nandito siya sa Finland. Kasi iisa na lang yung pagkain namin eh. Compared sa papadala ko, makakatipid ako ng 2 months, diba? Parang ganon. So, yun lang po yung So, kailangan talaga ng proof of sponsorship and proof of funds na bukod sa ating sponsor, meron din talaga sila. Kahit hindi malaki, basta nakikita nila na talagang ikaw yung nagsusupport dun sa parents mo. Makikita nila yun sa bangko. Diba? So, yun po. And yung ibang details na lang po kung paano ko process yung visa ni Papa ko sa next video ko na lang po. Bye-bye. Thank you.